Maligayang nadarama ko, dagat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na buhay. Ang papuri ko sa'yo'y alay. Luwalhatiin ka magpagkailanman. Tayo na sa piling niya. Sama-sama isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y nagdidinig sa buhay ko. Itodo niyo na! Ang papuri, todo bigay. Todo bigay. Walang tigil. Todo bigay. Ang papuri, todo bigay. Sama-sama. Todo bigay. Walang tigil. Todo bigay. Todo bigay. Ayun na sa piling niya. Sama-sama isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y nagdidinig sa buhay ko. Tayo na sa piling niya. Sama-sama isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y nagdidinig sa buhay ko. For the last time, tayo na! Tayo na sa piling niya. Sama-sama isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag niya'y nagdidinig sa buhay ko. Itodo na yan! Ang papuri, todo bigay. Sama-sama, todo bigay. Walang tigil, todo bigay. Todo bigay. Ang papuri, todo bigay. Sama-sama, todo bigay. Walang tigil, todo bigay. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. So, preparation. Ito na tayo. Ito ay isang paghahanda ng mga bagay na darating na kaganapan. Ang salitang paghahanda o preparation ay ginagawa upang magkaroon ng familiarization para hindi ka maging ignorante sa isang bagay. Ginagawa ito kapag may isang bagay o okasyon na darating o yung sinasabi nating Mars, anong ganap? So gusto kong ituro kayo sa buhay ni Moises, sanggol na si Moises. Ano ang matututunan natin sa kanyang buhay? At sino ba si Moises? Si Moises ay isang Israelitang sanggol na ipinanganak sa Egypt. So sabi sa Bible reference, ang batang ito ay maganda, nakakahalina. Kumbaga, siya ay kaampon-ampon. So sa unang kita mo pa lamang, nanaisin mo na sana ikaw na lang yung magulang ng batang ito. Ganon kagandang bata si Moises. Pero, hindi naging maganda yung kanyang panimula. Bakit? Dahil nung kapanahunan niya, pinapapatay ng mga tagi-Egyptian o yung mga Egyptian, pinapapatay ang mga batang kagaya niya. Oo. Dahil ang mga Israelita ay alipin ng mga taga-Ehipto na masyado nang dumadami yung kanilang populasyon, baka sila naman yung sakupin. Kaya kinokontrol nila ang paglago ng kanilang populasyon. Kailangan mga Egyptian yung laging mas marami. Okay. Na yun din naman ang naging dahilan kung bakit napilitan ang magulang ni Moises na ilagay siya sa isang basket at ipaanod. Para kahit papano mabuhay man lang yung bata. Sayang eh. At tama ang naging desisyon ng kanyang ina. Umaanod ang bata na nasa loob ng basket, nakita ng prinsesa
na anak ng Paraon. Paraon ang tawag sa hari ng Egypt. So, nung time na yon, maganda pa maligo sa ilog. O kahit iniinom pa yun eh. Pero wag ngayon ha. Hindi na ngayon tayo maligo sa ilog. Maraming basura yung maglutang-lutang dyan. Oh, kagaya na sinabi ko kanina, ang bata ay kaampon-ampon. Oh, alam niya na ang susunod na mangyayari. Napakagandang bata nung Moises, aampunin. So, instant, naging prinsipe si Moises. So, siguro, matandang istorya na to, no? Sa atin. Dahil hindi pa tayo pinanganak, nandiyan na yung istorya na yan. Ngayon, lumaki ang batang mahusay sa iba't ibang bagay. Alam niya na hindi siya tunay na Egyptian. Hindi siya Egyptian. Hindi siya Ehipto, taga-Ehipto. Alam niya ang kanyang identity, alam niya ang full description of being an Israelite. Kaya on the spot, tinutulungan niya yung mga kalahi niya na naaargabyado. Dahil alam niya yung kanyang origin. So, saan siya kakampi? Eh di sa tama. So, alam niyo yun, nakakapag-desisyon ng tama si Moises dahil alam niya kung sino siya. Alam natin yung purpose natin, kaya nakakapag-decide tayo ng tama. Kung sinong dapat ipagtanggol, kung sino yung dapat ipaglaban. Amen. Amen. Palakpakan muna natin ang Panginoon. So, you must know who you are. Ano ka ba? Kaibigan? Kaaway? Alipin? O anak na tagapagmana? Siyempre, anak na tagapagmana. Anak lang yung tagapagmana. Walang alipin na tagapagmana. So, clear-minded siya. Hindi siya nagdadalawang isip. So, gusto kong buksan natin, basahin natin yung ating mga Biblia sa James chapter 1, verses 7 and 8. Sa Tagalog ay Santiago, Kapitulo 1, ang verse ay 2, 7 at 8. Ang sabi, huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. So kagaya ni Moises, clear-minded siya, hindi siya nagdalawang isip. At tulungan ko to talaga. Kaya kapag nagdadalawang isip ka, huwag ka nang tumuloy. So marami siya naging karanasan, hanggang so dumating ng oras na ang mga desisyon niya ang magdadala sa kanya sa mas lalong malalim na hamon ng buhay. Yang desisyon na yan, kung bakit ka nandyan, desisyon mo yan noon. Kung ano ka ngayon, desisyon mo yan noon. At kung ano ka sa inaharap, desisyon mo ngayon. So sa pagpapatuloy ng ating istorya, siya ay lumisan sa Ehipto. Dahil hindi sa lahat ng oras natutuwa ang mga tao sa desisyon niya. Maaari siyang patayin, kaya lumayas siya. That we have to consider na not all the time ay tama ang catch ng tao dun sa gusto nating ipaintindi sa kanya. So, ganito, bahala ang Diyos kung siya mapadpad. But, that is the start of His preparation. Siya pala ang gagamitin ng Diyos. Dumating yung time na pagalagala na lang si Moises. Kung saan siya mapunta. At doon, nung time na yun, nakuha ng Diyos ang kanyang atensyon. May times pala na feeling natin mag-isa lang tayo kahit ang dami naman nating tao dyan na makakausap. May ganong feelings. Pero yun na pala yung time na tinatawag ng atensyon ng Diyos, yung ating atensyon. So, paano nakuha ng Diyos yung atensyon ni Moises? Naglalakad ka dyan sa kalye. May nakikita kang apoy. May nakikita kang punong kahoy. Umaapoy, pero yung kahoy, hindi nasusunog. Kasi sino bang hindi maku-curious doon? Malapitan nga. Sabi ni Moises, curious siya. Ayun, biglang may tinawag na siya ng Panginoon doon sa part na yun. So, doon niya nakausap
ang Diyos si Moises. Na si Moises pala yung gagamitin ng Diyos para yung mga kalahi na tinutukoy ko kanina, kung nasundan nyo yung storya, yung mga kalahi niyang inaalipin ng mga taga-Ehipto, ay siya ang gagamitin para ialis doon sa Egypt, dadalhin doon sa ibang lugar. Okay, tuloy natin ha. Bagamat magandang bata si Moises, tinawag siya ng Panginoon sa pamamagitan ng himala, biglang nagkaketong, biglang nawala, ganun tinawag siya ng Diyos. Alam nyo ba, hindi buo ang kanyang loob. Ayaw niya ipagamit yung buhay niya. May reklamo siya. Ano yung kanyang reklamo? Paano ko gagamitin? Dahil ipinanganak si Moises na makapal ang dila. Na siyang dahilan kung bakit siya ay pautal-utal magsalita. So, hindi importante sa Diyos kung may kapansanan ka. Hindi yun importante sa Diyos kahit PWD ka. Wala yan. Okay lang yan. Nilinaw ng Diyos kung paano ang gagawin niya. Sa pamamagitan ng mga himala ay iaalis sa mga Israelites sa pagkakaalipin. Itatransfer ko dito sa mas magandang lugar. Sabi ng Diyos. So, that's an Exodus. Doon na buo ang ikalawang aklat ng Biblia, ang Exodus. Na ang ibig sabihin, ang paglisan. So noon pa man, nandun na ang biyaya ng Diyos. Dahil sa King James Version, ano po, ay kung maipa-flash natin dito, ang sabi doon, sa Exodus chapter 33, verse 12. And Moses said unto the Lord, See, thou sayest unto me, Bring up this people, and thou hast not let me know whom thou wilt send with me. You thou hast said, I know thee by name, and thou hast also found grace in my sight. So natagpuan ang biyaya. No? So sa atin, darating at darating talaga ang panahon na ipe-prepare ka ng Diyos sa isang bagay. Alam natin yan. So palakpakan natin ang Panginoon. Totoo. Meron tayong imperfections. Totoo, meron tayong pagkakamali. Totoo rin na hindi tayo perpekto. Minsan dumaan din tayo sa kadiliman. May times na pala decision din tayo. Minsan tama, minsan hindi. Babawasan yung kaibigan, iniiwasan, minsan umaalis tayo sa mga taong mali, mga taong tama, at mapupunta ka sa lugar na walang tulong na dumarating. Pero hindi naman nagpapabaya ang Diyos. Kasi pag nagpabaya ang Diyos, kung nagpapabaya ang Diyos, wala ka ngayon dyan. Kung nagpabaya ang Diyos, hindi ka kumain kaninang tanghali. Kung nagpabaya ang Diyos, wala kang pamasahe papunta dito. Chapter 13 verse 5 ng Hebreo. That never will I leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan o pababayaan man. Sabi ng Diyos yun. Oh, sabi ng Diyos yun. Kaya hindi ibig sabihin, kala mo mag-isa ka, pinabayaan. Hindi. Hindi yun totoo. Sabi lang ng guni-guni mo yun. Pero ang biyaya ng Diyos yung kanyang pinapairal para magamit sa ang ating buhay sa isang kaganapan. So to cut the long story short, eto na. Pumayag na si Paraon, nagkanda salot-salot na yung Ehipto eh. Hindi mo pa papalalayain yung mga alipin mo. 10 salot yung dumaan sa'yo, pati yung lahat ng panganay, nagkandamatay na. Sige, alis na kayo. So, nung time na yon, dapat sana 40 days lang yung lakad nilang ganyan, no? 40 days lang, pero inabot sila ng 40 years. Imagine that. Nagpaikot-ikot sila dyan, no? Oo. Paikot-ikot lang sila dyan. Imagine, isang henerasyon ng buhay ng tao, umikot lang sa paglalakbay. Bakit? Kasi matigas yung ulo ng mga tao marereklamo. Buti pa sa Egypt, may bawang, may sibuyas. Di katulad dito, pinupulot namin yung mga kakainin namin. Pero wala naman tayo nabalitaan na yung kanilang mga tsinelas, sandalyas na pudpod. Hindi. Nagkulang sila. Hindi. Lahat sila pinoprovide talaga ng Panginoon. Kasi dun sa transition na yan, nandiyan ang adjustment. Nandiyan ang process. Ano? Para magamit mo yung lapis, may process yan eh. Masakit para sa lapis yung tanggalan siya ng gilagid para magamit mo siya.
Masakit yun. Masakit yung process kasi nandun yung adjustment. Pero kapag naroon ka naman na sa rurok ng tagumpay, okay naman na lahat. Di po ba? Amen? Isang balakpak naman sa Panginoon. So, all we have to do is to go with the Lord. Kasi kung hindi pa tayo sasama sa Panginoon, kanino pa tayo sasama? Sa tao. Mamamatay. Kay Satanas, puro punta sa impyerno. Hindi. Kaya, wala pang kautusan, nakakaranas na sila ng biyaya. Ano po? So, paano? Sa gabi, habang nandun sila sa paglalakbay, sa kanilang journey, sa kanilang exodus, paggabi, nandun yung pillars of fire para hindi naman sila ginawin sa gabi. Sa umaga, nandun naman yung pillars of cloud para hindi naman direkta yung sikat ng araw sa kanilang mga balat. Di ba? Ang sarap-sarap nga ng buhay nila kahit ganun eh. Yung mga tao lang talaga masyadong mareklamo. Kahit matigas yung ulo ng mga tao ng mga araw na yan, hindi sila iniwan ng Espiritu ng Diyos. Kabutihan ng Diyos talaga yung pinairal niya. Romans chapter 5 verse 8. But God demonstrated His love for us while we were still sinners. Kahit nung makasalanan pa tayo, pinakita ng Diyos, nag-demonstrate siya ng kanyang pag-ibig. Oh, sabi, datapwat, ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo'y namatay dahil sa atin. So tayo ang dapat mapako, pero mahal tayo ng Diyos. Ang Panginoong Hesus na lang mapapako, wag lang tayo. Para tuloy, mas mahal tuloy ng ama tayo. Kasi yung anak niya, kamahal-mahal niya yun, bugtong na anak niya yun, galing sa kanya yun. Binigay niya para sa atin. Ang laki ng pag-ibig ng Diyos. Na-imagine nyo yan? Ganyan. Oh, balik tayo kay Adan. Kay Eva. Nung malaman nilang sila pala'y hubad, dahil kumain sila ng bunga ng punong kahoy na naglalaman o na nagbibigay ng kaalaman o ng karunungan sa mabuti at sa masama, doon nabuksan yung kanilang isipan, oh, hubad pala ako. Ganon. Nung time lang na yun, doon nila na-realize na, teka, hubad pala ako. Hubad pala silang dalawa. So, ang gustong isuot ni Adan at ni Eva ay dahon ng igos. Yun ang gusto nilang isuot. Pero pinalitan yun ng Diyos ng balat ng hayop. So gusto kong basahin natin sa Genesis chapter 3 verse 7. At nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. Ginawa nilang apron para matakpan yung maselang part. So dito naman sa Genesis chapter 4, verse 21. So sabi dito sa English, for Adam also and for his wife, the Lord God made long coats, tunics of skins and clothed them. Ayun, kaya pinalitan ng Diyos yung kanilang mga igos na ng balat ng hayop. Ito. Di ba minsan, yung dahon, may sali na dahon o puno, yun yung kanilang ginagamit na sinabi doon na nabubulok. Ang dahon, nasusunog, manipis. Alam nyo, minsan, nag-stick tayo sa sa mga buhay natin na doon sa temporary lang. Nasusunog, manipis, panandalian lang. Madalas, sa mga bagay na panandalian lang tayo nakafocus. Igos ng buhay mo yan. Na ang balat pala ng hayop na idinadamit sa kanila na bigay ng Diyos ay galing sa isang hayop ng may bahid ng dugo. Na siyang ibinalot sa kanilang katawan. Na ipinipilit natin isuot yung dahon ng igos, which is yung kautusan na ang ginamit ay si Moises, na di naman ma-perfect ng tao. At wala kang mababalitaan na natupad yun ng tao, na na-perfect niya yun. Wala tayong mabalitaan na ganyan at yun ay imposible. Ilan libong taon na nakalipas pero kahit isa, hindi pa yan
natupad. Kaya sa biyaya ng Diyos, kahit ganun yung nangyari, na hindi natupad na yung utos, mabait pa rin ang Diyos. Kanyang pinairal ang kanyang biyaya. So, ang Diyos na gumawa ng effort para bihisan sila, ay iyon din ang Diyos na bumabalot sa atin. Ano po? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, siya ang Lamb of God, ang Panginoong Jesucristo. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. At sa huli, nakarating ang mga Israelites sa Promised Land, kung saan sagana sa lahat ng bagay. Kaya totoo yung sinabi ko kaninang verse sa Romans chapter 5 verse 8, kahit na punong-puno ng reklamo hanggang sa makarating dito sa finish line, umiiral talaga ang biyaya ng Diyos. So dun sa Romans 5:8 na yon, yung verse na binasa natin kanina, lumalabas doon na lubos na iniibig ng Diyos ang makasalanan. Si Jesus ang pangalawang Adan na nagdala ng kaligtasan sa atin. So kung paanong isinuot ni Adan at ni Eva, ipinasok sa mundo ang kasalanan, siya rin namang sagana ng biyaya ng kaloob ng Panginoong Hesus. Libre yun. Kaligtasan yun. Hindi yun binabayaran. Ito yung last verse sa Isaiah chapter 1 verse 18. Panawagan. Halika, sabi sa Magandang Balita version, magliwanagan tayo, sabi ng Panginoon. Gaano man kapula o kaitim ang iyong kasalanan, handayang patawarin ng Diyos. Ayan o. Halika kayo at tayo yung magpaliwanagan. Mag-reconcile tayo sa Panginoon. Yun ang sinabi, di ba? So, gaano man kapula ang iyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. So, yun. Kaya, nung manampalataya tayo sa Panginoon, nung lumapit tayo sa Kanya, doon din pumasok ang kaligtasan sa atin. That's grace. Hindi yun magagawa ng kautusan. Dahil ang kautusan, iko-condemn ka. Magpailaw ka lang ng sasakyan mo, o ng motor, o ng kandila, araw ng Biyernes ng gabi at Sabado ng umaga, papatayin ka na. Mauubos tayo. Kung yung kautusan yung susundin natin. Kaya dun sabi, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Pero ngayon, iba. Mahalin natin ang Panginoon, buong puso't kaluluwa. Sa pangalawa, mahalin natin ang ating kapwa, gaya ng ating sarili. Palakpakan natin ang Panginoon. So, ganun ang naging preparation. Dahil ang kautusan, ang anino ng bagay na darating. Amen? Okay, so, tayo'y manalangin.